Noong 18 taon na ang nakalilipas, napalitan ng aking kapatid na babae, ang pekeng anak ng pamilya na dinala sa aming tahanan ay nanirahan kasama natin sa loob ng 18 taon. Nang bumalik ang tunay na anak, ang pekeng anak ay umiyak at sinabi sa kanya, "Wala akong hiniling kundi ang makasama ang ating mga magulang at ang aking ate." Ngunit pagkatapos, ginawa niya ang lahat para agawin ang mga bagay na nararapat sa tunay na anak. Sinubukan niya pa rin kunin ang aking suporta. Ako, ang panganay na anak na babae ng pamilya Jiang, ang naging suporta ng tunay na anak. Kasama ang aking kaibigang si Huashue, narinig ko ang audio na kwento na ito. Sa kasamaang palad, ako ang sumusuporta sa tunay na anak. Sana'y mag-enjoy ang buong pamilya sa pagbabasa ng kwentong ito. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Papa, dali-dali akong umuwi. Pagpasok ko sa sala, nakita ko si Mama na nakaupo sa sofa. Pulang-pula ang mga mata. Habang nakatingin sa isang babaeng nakatayo, hindi kalayuan. Sa tabi ni Mama ay nakaupo ang aking kapatid, si Jiang Yating, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Jiang. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Mama. Maputla ang mukha at patuloy ang pag-iyak. Sinundan ko ang tingin ni Mama patungo sa babaeng yon at nagulat ako nang makita ko siya. Kamukha ko siya, maputi ang balat, malaki ang mga mata, at may maliit na nunal sa gilid ng kanyang mata. Katulad ko, ngunit magkaiba ang aming aura. Payat na payat siya, nakatali ang buhok sa ponytail, at mukhang kulang sa sustansya. Nakasuot siya ng lumang maikling kamiseta at puting maong, ngunit malinis ang mga ito. May hawak siyang lumang backpack. Tiningnan niya ako ng bahagya, ngunit agad ding umiwas ng tingin. Nang makita ako ni Mama, parang nakakita siya ng tagapagligtas. Lumapit siya sa akin at sinabi, "Ninnin, bumalik ka na." Tumango ako at lumapit sa kanya. "Ano po ito?" Tumawag si Papa, pero hindi niya naipaliwanag ng maayos. Pumula ang mga mata ni Mama habang tinitingnan ang babaeng nakatayo sa sala. Namamaos na sinabi niya, "Ninnin, ito ang iyong kapatid, si Luyue." Napalitan siya kay Yating 18 taon na ang nakalilipas. Yumuko si Jiang Yating. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, ngunit mahigpit ang hawak ng kanyang kamao. Ipinagpatuloy ni Mama, ang mga hinintay natin noon ay matagal nang namatay. Lumaki si Luyue sa ampunan sa mga nakalipas na taon. Pagkarinig nito, tiningnan ko si Luyue at pinakalmahan si Mama. Hindi naman sinasadya ng sino man ang nangyari. Ngayong bumalik na ang kapatid ko, kailangan natin siyang bigyan ng pagmamahal." Tumango si Mama. Tinitingnan si Luyue ng may pag-aalala. Si Luyue naman ay kalmado ang itsura, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang katawan na nagpapakita ng kanyang tunay na damdamin. Tiningnan ko ang kapatid ko na nagpapanggap na kalmado at ngumiti. Maligayang pagbabalik sa tahanan. Pagkatapos kong magsalita, namula ang mga mata ni Luyue. Ngunit hindi siya nagsalita. Biglang napaiyak ng malakas si Jiang Yating. Napansin ito ni Mama at lumapit sa kanya upang punasan ng kanyang luha. "Yating, bakit ka umiiyak?" Yumakap si Jiang Yating kay Mama at putol-putol na sinabi, "Mama, ate, kailangan niyo pa ba ako?" Agad na sinabi ni Mama, "Paano ka naman hindi namin kailangan?" "Huwag kang umiyak, Yating. Magiging mabuti ang lahat. Huwag mo kaming iwan. Hindi ko kaya." Patuloy na umiyak si Jiang Yating hanggang sa halos hindi na makahinga. Nakita ko si Mama na pinapakalmahan siya at pagkatapos ay tiningnan ko si Luyue. Mula sa simula, pinanobserbahan niya ang lahat nang hindi nagsasalita. Sa wakas, sa pagpapakalmahan ni Mama, tumigil sa pag-iyak si Jiang Yating, ngunit mahigpit pa rin ang hawak sa kamay ni Mama. Tiningnan ako ni Mama at sinabi, "Ninnin, si Yating ay lumaki kasama natin. Wala siyang ibang mapupuntahan. Ang mga magulang niya ay pumanaw na rin. Mananatili siya rito kasama natin." Bago pa ako makapagsalita, sinabi ni Mama kay Luyue, "Yue, naiintindihan mo ba ang ibig sabihin ko?" Hindi sumagot si Luyue at yumuko. Napansin ko ang isang ngisi ng panunuya mula kay Jiang Yating na hindi kasing kaawa-awa ng kanyang itsura kanina. Bago niya mapansin na nakita ko ang kanyang ngisi, lumingon ako at sinabi kay Mama, "Ma, gabi na po. Ipapahanda ko muna ang kwarto ni Yue." Sumang-ayon si Mama,
Hayaan muna natin si Yueyue na magpahinga. Biglang nagsalita si Jiang Yating. Bakit hindi natin hayaang sa kwarto ko tumuloy si Yueyue? Agad na sinabi ni Mama. Paano iyan? Yating, kung papalitan mo ang kwarto mo, baka hindi ka makatulog ng maayos. Napansin ni Mama na mali ang sinabi niya at tiningnan si Yueyue. Kung gayon, ang kwarto ng bisita na lang ang natitira. Yueyue, tsata, pakikalubhaan mo muna. Nag-aalalang tiningnan ni Jiang Yating si Yueyue. Hayaan mo si Yueyue na tumuloy sa kwarto ko? Ma, nakalimutan mo bang 2 silid ang kwarto ko? Dahan-dahang sinabi ko. Pagkarinig nito, natigilan si Jiang Yating. Ngunit sinabi niya, Ate, hindi ba hindi ka sanay na may kasama sa kwarto? Ang bahay namin ay isang 3 palapag na villa. Ang unang palapag ay may sala at mga kwarto para sa mga kasambahay. Ang ikalawang palapag ay may mga pangunahing kwarto para kina Mama at Papa, si Jiang Yating, at isang kwarto para sa bisita. Ang ikatlong palapag ay may opisina, isang maliit na sala, at ang aking kwarto na siyang pinakamalaki at pinakamaganda sa buong villa. Minsan sinabi ni Jiang Yating na gusto niyang tumuloy sa kwarto ko, ngunit hindi pumayag si Papa at wala ring magagawa si Mama. Para sa isang gabi, okay lang, bukas aayusin natin ang kwarto para kay Yueyue. Kung may kulang siya, sabihin niya lang sa akin, okay Mama? Nakangiting sabi ni Mama. Pagod na tumango si Yueyue. Dinala ko siya sa kwarto ko at inanyayahan siyang maupo. Mahinahon siyang nagpasalamat. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang boses ni Yueyue maganda, ngunit malamig. Pagkatapos siyang maayos, bumalik ako sa aking kwarto at tinawagan si Papa. Ipinaliwanag ko ng maikli ang sitwasyon. Nasa business trip si Papa at hindi makakauwi sa ngayon. Nang malaman niyang hinayaan ni Mama na manatili si Jiang Yating, nag-isip siya sandali ngunit hindi nagkomento. Inutusan niya lang akong hawakan ang anumang problema. Pagkatapos ng usapan, naisip ko ang ginawa ni Mama. Hindi ito nakakagulat. Bilang panganay na anak, mula pagkabata, maraming inaasahan ang ipinatong sa akin. Si Papa ang nagturo sa akin ng lahat at hindi ako nagpapahuli. Sa lahat ng aspeto, naging mahusay ako. Kapag nababanggit ang pangalang Jiangning, ang panganay na anak na babae ng pamilya Jiang, lahat ay puno ng papuri. Ngunit si Jiang Yating ay kabaligtaran. Walang naglagay ng inaasahan sa kanya. Siya ang palaging nasa kandungan ni Mama. Ayaw ni Mama na mapagod siya tulad ko, kaya't malaya siyang lumaki at hindi kailangang mag-aral ng husto. Dahil dito, naging iba ang kanyang ugali. Ang relasyon ko kay Jiang Yating ay normal lamang mula pagkabata. Wala kaming gaanong pagkakatulad. Pagkatapos pakikalmahan ng aking sarili, tumayo ako at pumunta kay Yueyue. Pagdating ko, narinig ko ang mahinang pag-iyak niya. Tumigil ako sa pintuan at hinintay siya. Kinabukasan, bumaba ako sa hapagkainan at nakita ko sina Mama at Jiang Yating na nakaupo na. Si Mama ay madalas na natutulog ng kaunti at may ugali ng pagsasanay ng yoga sa umaga, kaya't maaga siyang gumising. Ngunit si Jiang Yating ay hindi karaniwang gumigising ng maaga. Magandang umaga, Ate. Bati ni Jiang Yating, nakasuot ng isang high-neck doll dress na may diamond headband. Habang tumatakbo patungo sa akin, parang masyadong formal ang suot mo para sa almusal. Maaga kang gumising ngayon, Yating. Sagot ko habang kumuha ng tinapay. Hindi ako nakatulog kagabi, kaya't naging makulit ako ngayong umaga. Nakangiting sabi ni Mama habang nagsandok ng lugaw para sa akin. Ate, gusto kong matuto na gumising ng maaga tulad ng lahat. Sabi ni Jiang Yating na may matamis na ngiti. Bago pa siya makapagpatuloy, nakita ko si Yueyue na pumasok mula sa labas. Nakasuot ng sportswear at earphones. Nang makita siya ni Mama, tinawag niya, Yueyue, halika't mag-almusal. Tumango si Yueyue at lumapit sa hapagkainan, tiningnan ang pagkain ngunit hindi gumalaw. Yueyue, kumain ka ng marami. Hindi ba yan ang mga hinintay mo? Nakangiting sabi ni Jiang Yating. Oo. Dati ay baozi at noodles lang ang kinakain ko. Walang emosyon na sagot ni Yueyue habang kumuha ng baozi. Natigilan ang nangiti ni Jiang Yating. Napansin ko ang mga pulang mata ni Mama habang tinitingnan si Yueyue. Sa serye ng mga aksyon ni Jiang Yating,
Naramdaman ko ang kanyang puot kay Luyue. Bago pa ako makapag-isip ng higit pa, ang susunod na kilos ni Jiang Yating ay nagpatunay sa aking hinala. Tiningnan niya ang sportswear ni Luyue, nakangisi at sinabi, Yue, bagay na bagay sa'yo ang sportswear na yan. Tiningnan ko ang damit ni Luyue parang pekeng sportswear na may tahi sa kwelyo. Gusto ni Jiang Yating na sabihing mukhang mahirap si Luyue. Hindi naintindihan ni Mama ang layunin niya at akala'y talagang pinupuri niya si Luyue. Tama si Yating. Yue, bagay sa'yo ang anumang suotin mo. Masayang sabi ni Mama. Tiningnan ni Luyue si Jiang Yating na nakasuot ng magarang damit at walang emosyong sumagot. Sa ampunan, palagi kaming nagsusuot ng mga donasyong damit. 4 na taon ko nang suot ito. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Namula si Jiang Yating sa kahihiyan at sinabi, sino bang gusto niyan? Hindi ko napigilan ng pagtawa. Kahapon, akala ko pa si Luyue ay tahimik at mapagparaya. Ngunit ngayon, nagulat ako sa kanyang sagot. Napansin ni Mama ang pagkasira ng damit ni Luyue at sinabi, Yue, ngayon, ipapadala ko ang mga damit para sa'yo. Piliin mo ang gusto mo. Bago pa makasagot si Luyue, agad na sinabi ni Jiang Yating, Ma, gusto ko rin. Matagal ko nang gusto ang limited edition ng MS. Sumang-ayon agad si Mama. Tiningnan ni Luyue ang eksena. Pagkatapos ay umakyat na sa kwarto. Hindi nagkomento si Luyue tungkol sa paglipat ng paaralan at hinayaan akong ayusin ito. Sa bahay, siya ay tahimik at hindi madaldal. Dahil sa aking abala sa kumpanya, hindi ko siya masyadong napansin. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik si Papa mula sa business trip. Tinawag nila ako ni Mama para maghapunan sa bahay. Pagdating ko, nagbubuhos ng tsaa si Papa habang sina Mama at ang mga kasambahay ay naghahanda ng hapunan. Hindi pa rin bumabalik sina Jiang Yating at Luyue. Nang makita ako ni Papa, tinawag niya ako para makipag-usap. Maya-maya, pumasok si Jiang Yating. Dala ang kanyang bag at masaya. Nang makita si Papa, naging seryoso siya at binati siya. Papa, nandito ka na. Dahan-dahang pumasok si Luyue. Dala ang kanyang backpack at nagulat nang makita si Papa. Binati muna ni Papa si Jiang Yating. Pagkatapos ay tiningnan si Luyue. Nang makita ang pagkakahawig namin, ngumiti siya at sinabi, Ikaw si Luyue. Tumango si Luyue. Ngumiti ako at ipinakilala, Yue, eto si Papa. Tumango ulit si Luyue. Hindi nagsalita. Hindi rin nagsalita ng marami si Papa. Sinabi lang niya kay Luyue na sabihin sa akin kung may kailangan siya at binigyan siya ng isang card. Pinanood ni Jiang Yating ang lahat ng may malamig na tingin. Pagkatapos ng hapunan, pumunta ako sa gym. Habang dumadaan sa kwarto ni Luyue, narinig ko siyang nagsasanay ng pagbigkas ng Ingles ng paulit-ulit. Napakasama ng kanyang pagbigkas. Hindi ko napigilan at kumatok. Nang buksan ni Luyue ang pinto at nakita ako, nagulat siya at tinanong, May problema ba? Ate, nagsasanay ka ba ng Ingles? Diretsyong tanong ko. Nag-aalangang sagot niya. Naalala ko na ang paaralang pinili ko para kay Luyue ay gumagamit ng Ingles bilang wika ng pagtuturo na mahirap para sa kanya dahil hindi siya nag-aral ng Ingles mula pagkabata. Mali ang paraan mo ng pagsasanay. Mula ngayon, pagkatapos ng klase, pumunta ka sa akin araw-araw at tuturuan kita. Sabi ko, bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Luyue. Nagulat. Tiningnan ko ang mukha niyang kamukha ko. Hinaplos ang kanyang ulo at ngumiti dahil ikaw ang tunay kong kapatid. Pagkarinig nito, namula ang mga mata ni Luyue at hindi siya tumanggi. Mula noon, araw-araw, pumupunta si Luyue sa aking kwarto. Nang makita ito ni Jiang Yating, halatang galit na galit siya. Pagkatapos ng ilang araw, napansin ko na laging nahuhuli si Luyue at hindi maganda ang kanyang itsura. Pagka-uwi, palagi siyang naliligo. Pagkatapos ay nagsusuot ng makapal na pajama bago pumunta sa akin. Noong una, hindi ko ito pinansin. Hanggang isang araw, nang itinaas niya ang kanyang braso, nakita ko ang mga pasa sa kanyang kamay. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari at sinabi niyang nadulas siya sa klase ng PE. Hindi ako naniwala. Ngunit dahil ayaw niyang magsabi, hindi ko siya pinilit bilang si Jiang Ning. Madali para sa akin na mag-imbestiga. Nalaman ko na si Jiang Yating
ang nasa likod ng pambubuli kay Luyue sa paaralan mula sa pagsira ng kanyang mga aklat, paglalagay ng pandikit sa kanyang upuan, pagsara ng pinto ng banyo, hanggang sa pagbuhos ng basura sa kanya. Lahat ng mga nambubuli kay Luyue ay malapit kay Jiang Yating. Nagulat ako sa aking pananaw. Palaging nagpapanggap si Jiang Yating na kalmado. Ngunit ngayon, hindi na siya makapagpigil. Mula pagkabata, hindi kami masyadong malapit bilang magkapatid. Palagi siyang lihim na nakikipagkumpetensya sa akin. Ngunit maliban sa pagiging masama ang ugali, wala siyang maipapakita laban sa akin. Ngunit magaling siyang magpanggap. Noong ika-12 kaarawan ko, si Jiang Yating ay 8 taon. Binigyan ako ng lolo ng isang bihirang jade na nagkakahalaga ng mahigit 1 bilyon. Ginawa itong kwintas ni Papa para sa akin. Umiiyak si Jiang Yating kay Mama at iginiit na gusto niya ang jade ko. Hindi matiis ni Mama ang kanyang pag-iyak at hiniling sa akin na ibigay ito kay Jiang Yating. Sinabi ko lang, hindi papayag si Papa. At magagalit din si Lolo. Mula noon, hindi na muling nabanggit ni Mama ang tungkol dito. Ngunit hindi sumuko si Jiang Yating. Isang araw, habang naliligo ako, pumasok siya sa kwarto ko upang nakawin ang jade. Ngunit mabuti na lang at handa ako, kaya't hindi niya nakuha. Hindi nagtagal, biglang nagkasakit si Jiang Yating. Sinuri siya ng doktor at normal lang lahat, ngunit iginiit niya na masakit ang kanyang ulo. Naghanap ng paraan sina Papa at Mama. Habang nagkakagulo ang pamilya, dumating ang kaibigang si Shu na para bisitahin siya. Habang nakatayo sa tabi ng kama ni Jiang Yating, hindi sinasadya ni Shu na nabanggitin na ang mga mahina ang katawan ay kailangang magsuot ng jade para sa kaligtasan. Binanggit ni Jiang Yating ang aking jade sa mahinang boses. Napansin ni Mama ang ideya at hinintay akong bigyan si Jiang Yating ng jade ko pansamantala. Sinabi ko, Ma, nung isang araw, hindi ko maganda ang pakiramdam, kaya't ipinadala ko ang jade kay Lolo para ipaayos. Hindi ko muna ito mababalik. Bagamat nasa kwarto ko pa rin ang jade, alam ko na hindi tatanungin ni Mama si Lolo dahil mahigpit ang ugali nito. Ngunit labis ang pagmamahal niya sa akin. Nabigo si Mama at naghanap ng ibang paraan, ngunit hindi niya ako pinilit. Si Jiang Yating naman, nang marinig ang sagot ko, nagkasakit talaga sa galit. Pagkatapos nito, naging mas maingat si Jiang Yating at mas iginagalang ako. Sa pagkakataong ito, naghanda ako upang turuan si Louie ng aralin. Pagka-uwi niya, naligo muna siya bago pumunta sa akin. Matagal ko na siyang hindi tinuruan, kaya't sinuri ko ang kanyang mga gawa. Napakatalino ni Louie. Nauunawaan niya ang lahat ng itinuro ko. May bahid ng pamilya Jiang sa kanya. Tiningnan ko ang kanyang pajama na hindi angkop sa panahon at tinanong ko siya tungkol sa kanyang relasyon sa mga kaklase. Natigilan siya sandali bago sumagot. Okay naman, lahat sila ay masigla. Tinitigan ko siya at sinabi, Louie, kailangan mong malaman na ikaw ay isang Jiang, Ate Jiang Ning. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Tiningnan ko ang relo na ibinigay ko sa kanya 2 araw na ang nakalilipas na nasira na dahil nabasa. Gusto mo ba itong relo? Tanong ko. Nag-aalala siyang sumagot. Pasensya na, Ate Jiang Ning. Hindi ko sinasadyang mabasa ito nung naligo ako. Ipapayos ko ito. Ngumiti ako. Okay lang, sira na. Itapon na natin. Bago siya makasagot, hinaplos ko ang stuffed bear sa aking kamay at sinabi, ang relong ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100. So rayon, hindi mahal, pero limited edition ito. Si Jiang Yating ay mahilig sa mga branded na bagay mula pagkabata. Kaya't siguro naiinggit siya sa'yo. Ang mga damit, bag, at alahas na limited edition kung sasabihin lang ni Jiang Yating, dadalhin agad ito ng mga brand sa kanya para pumili siya. Baka hindi mo pa alam ang mga pangalan ng mga brand na ito. Hindi ba binigyan ka ni Papa ng 200 yuan? Hindi ba sapat yun? Iyon lang ang normal na monthly allowance natin ni Jiang Yating. Nagalit si Louie at tumayo. Ate, ano ang ibig mong sabihin? Hinahamak mo ba ako? Ngumiti ako. Hindi, gusto ko lang ipaalala sa'yo na ang mga bagay na ito ay nararapat sa'yo. Ikaw ay isang Jiang, kaya't huwag kang maging duwag. Hindi na ako nagdagdag at binuksan ng pinto.
Hinintay siyang umalis. Tiningnan niya ako sandali. Pagkatapos ay galit na umalis. Mula noon, hindi na siya pumunta sa akin para mag-aral at hindi ko rin siya hinintay. Pagkatapos ng 1 linggo, sinabi sa akin ng aking assistant na nagpalit na ng klase si Luyue. Nagpakita siya ng sipag para makuha ang pabor ng mga guro at nagkaayos na rin siya sa mga nambubuli sa kanya. Ngumiti ako, ngunit hindi nagsalita. Hindi iyon sapat. Ilang araw na ang nakalilipas. Umalis sina Mama at Jiang Yating patungong ibang bansa. Ngayon, bumalik na sila. Nagluto ang mga kasambahay ng maraming pagkain at maaga ring umuwi si Papa. Bihira kaming magkasama-sama bilang pamilya. Masaya si Jiang Yating pagkatapos ng biyahe at nakasuot pa rin siya ng magarang damit. May suot na bagong bracelet mula sa brand C na ipinapakita niya kay Luyue. Napansin ni Luyue ang bracelet at hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Tiningnan ni Jiang Yating si Papa at matalinong nagsalita. Papa, bumili kami ni Mama ng regalo para kay Lola. Ngumiti si Mama. Oo, ang batang ito, kahit nasa labas, naalala ka pa rin, sabi niya. Masyado kang nahihirapan, kaya't kailangang bumili ng regalo para sa'yo. Tumingin si Papa kay Jiang Yating at malumanay na sinabi, mabuti ang loob mo, napuri. Lumingon si Jiang Yating sa akin at sinabi, Ate, Yue, bumili rin ako ng regalo para sa inyo. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Sumang-ayon si Mama. Oh, 1 kwintas para kay Ninnin at 1 pares ng hikaw para kay Yue. Walang masayang ekspresyon si Luyue. Sa halip, mas lalong bumagsak ang kanyang mukha. Tumango ako at nagpasalamat, ngunit hindi nagsalita si Luyue. Nagpanggap na inosente si Jiang Yating at tiningnan siya. Yue, bakit ganyan ang mukha mo? Hindi mo ba gusto? Malamig na sumagot si Luyue. Salamat sa kabutihan mo, pero wala akong butas sa tenga. Itago mo na lang at gamitin. Pagkasabi nito, napahiya ang lahat. Agad na kinuha ni Mama ang pagkain para kay Luyue at sinabi, Yue, mabuti ang intensyon ni Yating. Nagpanggap na nasaktan si Jiang Yating. Yue, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang magbigay ng regalo sa'yo. Hindi ko naisip ang sitwasyon mo. Pinakalmahan ni Mama si Jiang Yating. Yating, huwag mong sisihin ang sarili mo. Bagong dating lang si Yue at hindi mo alam ang tungkol sa kanya. Hindi mo kasalanan. Hindi na napigilan ni Papa ang kanyang inis at sinabi, pumili ka ng iba. Pagkatapos, tumayo siya at umakyat. Ngumisi nang mapanuya si Jiang Yating kay Luyue. Tiningnan ni Luyue si Mama na pinapakalmahan si Jiang Yating. Ngunit hindi siya tiningnan ni Mama. Nang tiningnan niya ako, ngumiti lang ako sa kanya. Kinagat ni Luyue ang kanyang labi at yumuko ng tahimik. Pagkatapos, sinabi niya, busog na ako at tumayo. Akala ko magtatagal bago siya pumunta sa akin, ngunit naroon na siya sa pintuan ng kwarto ko. Pagkakita sa akin, sinabi ni Luyue, gusto kong bawiin ang mga bagay na akin. Tulungan mo ako, ate. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Mula nang dumating si Luyue, malamig siya at hindi pa niya tinawag na Mama o Papa ang mga magulang natin. Tulad ng dati, hinaplos ko ang kanyang ulo at ngumiti. Siyempre, ikaw ang tunay kong kapatid. Nung Lunes, personal ko silang dinala ni Jiang Yating at Luyue sa paaralan. Nag-aalala si Jiang Yating at tinanong, Ate, masyado kang busy. Bakit ka pa nag-aksaya ng oras para ihatid kami sa school? Malapit na ang pagsusulit. Pinuntahan ko ang mga guro nyo para tanungin ang tungkol sa inyong pag-aaral. Sagot ko habang nagmamaneho. Napanatag si Jiang Yating at ngumiti. Ate, alam mo naman ang grades ko. Palagi akong bagsak sa exams. Sana mag-focus ako sa pag-aaral. Ipinagpatuloy ko, nandito na ako, kaya't hindi mo kailangang maghirap. Ang kailangan mo lang ay pasayahin sina Mama at Papa. Ngumiti ng mayabang si Jiang Yating. Si Luyue naman ay malamig na tiningnan siya sa rearview mirror. Pagdating sa paaralan, sinabi ko kina Luyue at Jiang Yating na bumalik sa kanilang mga klase. Pagkatapos, nag-isa akong pumunta sa opisina ng principal. Nagulat si Principal Jiang nang makita ako at agad na tumayo para salubungin ako. Miss Jiang, bakit ka napadalaw ngayon? Pagkatapos ng kaunting usapan, diretsyong sinabi ko, Principal Jiang, hindi ako narito para kay Jiang Yating, kundi para kay Luyue.
Medyo naalala ni Principal Jiang ang pangalan, ngunit hindi gaanong pamilyar. Dati, ang assistant ko ang nag-ayos ng paglipat ni Lu Yue, ngunit hindi ipinaliwanag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Tinawag ni Principal Jiang si Lu Yue sa opisina. Nagulat siya at nagtanong, "Miss Jiang, sino si Lu Yue sa'yo?" "Siya ang kapatid ko." Maikling sagot ko. Pagkatapos, sinisi ko siya. Narinig ko mula sa kapatid ko na may mga nambubuli sa kanya sa paaralan. "Maaari mo bang ipaliwanag ito?" Principal Jiang. Tiningnan ni Principal Jiang ang class advisor na kinabahan at ngumiti. "Mali. Siguradong mali iyon. Miss Jiang, hindi malinaw ang pagkakakilanlan ni Lu Yue noon. Hindi na natin iimbestigahan ang nakaraan. Pero ayokong marinig ulit ito mula sa kapatid ko." Seryosong sinabi ko, "Kung may problema si Lu Yue, diretsong makipag-usap sa akin." Sumang-ayon ang principal at ang class advisor. Si Lu Yue, mula simula hanggang wakas, ay nakatayo sa tabi ko. Pulang-pula ang mga mata. Hinaplos ko ang kanyang ulo at pinapuntahan siya sa labas. Bago ko sinabi, "Minsan, hindi masyadong maunawain si Yating. Kung kailangang disiplinahin, gawin niyo. Huwag kayong magpapakita ng paboritismo sa pamilya Jiang." Walang nagduda sa sinabi ko dahil alam ng lahat ang aking posisyon sa pamilya Jiang. Ngunit narinig ko ang class advisor na bumubulong habang umaalis ako, magbabago na ang panahon. Paglabas ko, sinabi ko kay Lu Yue, "Magaling ang ginawa mo. Pero mula ngayon, gamit ang pagkakakilanlan ng pamilya Jiang, mas magiging madali ang lahat. Ito ang unang bagay na kailangan mong maunawaan." Namula ang mga mata ni Lu Yue at tumango ng malakas. Sa gabi, pagka-uwi, hindi maganda ang mukha ni Jiang Yating. Habang si Lu Yue ay bihirang magpakita ng kasiyahan, biglang umiyak ng malakas si Jiang Yating nang makita si Mama. Nagulat si Mama at tinanong, "Anong nangyari?" Sinasabi ng lahat sa paaralan na hindi ako anak ng pamilya Jiang. Naiiyak na sumbong ni Jiang Yating. Nag-aalala si Mama at sinabi, "Huwag kang umiyak." Paano nila nalaman yon? Mas lalong umiyak si Jiang Yating at tiningnan si Lu Yue. "Yue, ikaw ang nagsabi sa kanila, di ba? Bakit mo ginawa iyon?" "Wala akong hiniling, kundi ang makasama sina Mama, Papa, at Ate." Mahigpit na tiningnan ni Mama si Lu Yue at sinabi, "Lu Yue, ikaw ba ang nagsabi sa mga kaklase mo? Bakit mo ginawa iyon? Paano na si Yating sa paaralan? Bakit ka naging ganyan?" Natakot si Lu Yue sa galit ni Mama at namula ang kanyang mga mata. Ngunit hindi siya sumagot agad. Yumakap ako sa aking stuffed bear at pinanood ang eksena. Hinintay ang reaksyon ni Lu Yue. Patuloy na umiyak si Jiang Yating at sinabi, "Yue, mula nang dumating ka, lagi kitang inuuna. Gusto ko lang manatili rito. Hindi ba pwede iyon?" "Lu Yue, bukas, sabihin mo sa mga kaklase mo na nagsinungaling ka. Naintindihan mo ba?" Galit na sabi ni Mama. Mahirap na sumagot si Lu Yue. "Hindi ako nagsabi. Kung hindi ikaw, sino pa? Ngayon, lahat sa paaralan ay pabor sa'yo. Masaya ka na ba?" Patuloy na sumbong ni Jiang Yating. "Lu Yue, bakit ka natutong magsinungaling? Humingi ka ng paumanhin kay Yating." Hindi nasiyahan na sabi ni Mama. Pumasok si Papa mula sa labas. Hindi inaasahan ng sino man na maaga siyang makakauwi. Napansin ni Lu Yue ang tingin ni Papa at mabilis na sumagot. Sabi ko, "Hindi ako ang nagsabi ng mga chismis sa paaralan at hindi rin yon kasinungalingan. Bukod dito, hindi ba totoo iyon? Siya ang nagtamasa ng buhay ko sa loob ng 18 na taon." Galit na tiningnan ni Mama si Lu Yue at sinampal siya. Hindi umiwas si Lu Yue at agad na namula at namaga ang kanyang pisngi. Pagkatapos ng sampal, napagtanto ni Mama ang kanyang ginawa. Yue, Mama, bago pa siya makapagpatuloy, tiningnan siya ni Papa nang may sisi. Hindi mali ang sinabi ni Lu Yue. Hindi ba siya ang nagdusa sa halip ni Jiang Yating sa loob ng 18 taon? Ikaw ang tunay niyang ina. Pero ganito mo siya tinatrato. Nahiya si Mama sa paninisi ni Papa. Pagkatapos, nagsalita ako. Nitong mga nakaraang araw, habang tinuturuan ko si Yue, napansin ko ang maraming sugat sa kanyang katawan. Nagtanong-tanong ako at nalaman kong binubuli siya sa paaralan. Ngayon, pumunta ako sa principal at nag-usap kami. Kaya't siguro kumalat ang balita.
Nahiya sina Mama at Jiang Yating. Agad na sinabi ni Mama, Yue, kanina masyado akong nagmadali. Hindi ko sinasadya. Mapapatawad mo ba ako? Yumuko si Luyue at sinabi, ikaw ang ina ni Jiang Yating, hindi ang ina ko. Namula ang mga mata ni Mama at umiyak. Tiningnan ni Papa ang eksena at sinabi, dapat na rin palitan ang apelyido ni Yue. Nin, tulungan mo ang kapatid mo. Sa susunod na buwan, kaarawan ng mama mo, maghanda ka ng mabuti para kay Yue. Opo, naiintindihan ko. Tumango ako at tiningnan si Luyue. Nakatanggap siya ng aking senyales at ngumiti rin sa akin. Hindi na nagsalita pa si Jiang Yating pagkatapos ng sinabi ni Papa at matapat na humingi ng tawad kay Luyue. Mabilis ang aking trabaho. Sa loob ng 2 araw, pinalitan ko ang apelyido ni Luyue at mabilis siyang nakapag-adjust sa pangalang Jiang Yue. Si Jiang Yating, sa kabilang banda, parang natakot sa pagbabago ng apelyido ni Jiang Yue. Lalong lumala ang kanyang pakikitungo kay Jiang Yue. Sa almusal, hindi sinasadya niyang natapon ng kape kay Jiang Yue. Nadumihan ng uniforme nito. Pagkatapos ng klase, lihim niyang kinuha ang charger at pera ni Jiang Yue at umuwi nang hindi ito hinintay. Kaya't naglakad si Jiang Yue ng 2 oras pa uwi. Napansin ng mga kasambahay ang hindi pagkakasundo ng dalawa, ngunit palaging itinuring ni Mama si Jiang Yating bilang isang kayamanan. Ayaw ni Jiang Yue na direktang makipagtalo kay Jiang Yating, ngunit umabot ito sa sukdulan isang umaga. Pagdating ko sa hapagkainan, nakita ko na ang almusal ni Jiang Yue ay isang piraso lang ng tinapay at itlog. Naalala ko na kahapon, nakita ko si Jiang Yating na may sinabi sa kasambahay. Napagtanto ko na siya ang may gawa nito. Masyado kang kaunti ang kinain. Kainin mo ang akin. Sabi ko habang pinapalitan ng aming mga pinggan. Gusto sanang tumanggi ni Jiang Yue, ngunit mabilis ang kilos ko. Tiningnan ni Jiang Yating ang pagpapalitan ko ng pinggan, ngunit bago siya makapagsalita, nagsimula na akong kumain. Pagkatapos ng 2 kagat, nagsimula akong mahirapang huminga at namula ang aking mukha. Natakot ang lahat. Mabilis na lumapit si Mama. Nin, anong nangyari sa'yo? Hindi ako makasagot. Agad na tumugon si Jiang Yue. Allergic reaction. Dalhin natin siya sa ospital. Natulala si Jiang Yating sa takot. Tinawag ni na Mama at Jiang Yue ang ospital. Pagkalipas ng 2 oras, gumaling ako. Dumating si Papa. Nakatayo si Mama sa tabi ko. At si Jiang Yue ay nasa gilid ng kama ko. Si Jiang Yating ay nakaupo ng hindi kalayuan. Hindi maganda ang mukha. Nang makita nilang gising na ako, sabay-sabay silang huminga ng maluwag. Tinanong ni Papa, Nin, okay ka na ba? Mas maayos na po. Mahinang sagot ko. Paano ka naman na allergic? Alam ng lahat sa bahay na allergic ka sa peanuts. Paano magkakaroon ng pagkain na may peanuts? Nagdududang tanong ni Mama. Tiningnan ni Jiang Yue si Jiang Yating at malamig na sinabi, siguro kailangan nating tanungin si Jiang Yating. Nagulat si Jiang Yating at nag-aalangang sinabi, Jiang Yue, huwag kang magmalabis. Anong kinalaman ko rito? Ang almusal na yon ay para sa akin? At alam mo na allergic ako. Gusto mo akong saktan. Pero si ate ang kumain ng pagkain ko. Galit na sinabi ni Jiang Yue, kung gusto mo akong saktan, okay lang. Pero alam mo rin na allergic si ate sa peanuts. At hinayaan mo lang siyang kumain. Anong balak mo? Patuloy na sisi ni Jiang Yue. Magaling. Naisip ko habang nakahiga sa kama ng ospital, natutuwa sa pag-unlad ni Jiang Yue. Hindi na sayang ang aking plano na sadyang kainin ang pagkain na yon. Kung si Jiang Yue ang na-allergic, baka walang magbigay pansin. Ngunit dahil ako ang nasangkot, siguradong hindi ito pababayaan ni Papa. Gaya ng inaasahan, galit na nagsalita si Papa. Jiang Yating, totoo ba ang sinabi ni Jiang Yue? Hinayaan mo lang ang ate mo na ma-allergic. Ganyan ba ang itinuro ng pamilya Jiang sa'yo? Nagmalaki si Jiang Yating. Hindi, Papa. Sinisiraan ako ni Jiang Yue. Paano ko magagawa ang ganong kalokohan? Hindi ko alam na may peanuts yon. Sinisiraan. Hindi ba kaunti ang mga ginawa mo sa akin? Kaya mo bang tawagin ang kasambahay? Para harapin natin, galit na tanong ni Jiang Yue. Hindi inaasahan ni Jiang Yating na ganito ang mangyayari. Kung haharapin natin ang kasambahay, siguradong hindi siya kakampihan. Mabilis siyang umiyak at sinabi, Papa, Mama, hindi ko sinasadya. Wala akong masasabi.
Kung ayaw sa akin ni Yue, aalis na lang ako. Naiyak ng husto si Jiang Yating. Hindi matiis ni Mama ang kanyang pag-iyak at sinabi, "Okay na ang ate mo? Yating, huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang bahay mo." Tiningnan ni Jiang Yue si Mama. Galit na galit sa puso mo. Si Jiang Yating lang ang anak mo, di ba? Naiintindihan ko kung hindi mo ako pansinin. Pero si Ate Ning, mula pagkabata, kasama mo rin siya. Narinig ni Mama ang paninisi ni Jiang Yue at hindi nasiyahan. Yue, huwag kang lagi na lang tumutok kay Yating. Oo, hindi perpekto ang ugali ni Yating, pero hindi siya masamang bata. Tumutok sa kanya. Haha, hindi ko ba dapat siya targetin? Patuloy ni Jiang Yue, mula pagkabata, kung ano ang gusto ni Jiang Yating, ibinibigay niyo agad. Pero nung elementarya ako, kahit isang ballpen lang ang gusto ko, napakahirap makuha. Siya, nagtatamasa ng maginhawang buhay, gumagamit ng mga branded na bagay, habang ako, isang sportswear lang ang suot ko sa loob ng 4 na taon, laging tinutupi. Siya, mula pagkabata, minahal ni na Mama, Papa, at Ate, may nag-aalaga sa kanya. Habang ang mga hinintay ko ay palaging sinasaktan ako. Sa edad na 5, kailangan ko nang gawin ang lahat ng gawaing bahay. Bakit niya inagaw ang mga magulang ko, ang ate ko, at lahat ng akin? Ako ang nagdusa sa halip niya. Sa loob ng 4 na taon, bakit kailangan ko pang intindihin siya? Naiiyak na, sabi ni Jiang Yue. Kahit alam ko na mahirap ang buhay ni Jiang Yue noon, nang sabihin niya ito, nasaktan pa rin ako. Siguro ito ang lakas ng dugo at pagkakapatid. Noong una ko siyang makita, nagustuhan ko na siya. At nang malaman kong tunay siyang kapatid ko, mas lalo akong nakaramdam ng pagkakasala at gustong-gusto ko siyang bawiin. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Jiang Yue, namula ang mga mata ni Mama. Gustong magsalita, ngunit hinila siya ni Jiang Yating sa isang tabi at hindi na nagsalita. Matagal na nag-isip si Papa at hindi nagsalita. Nagkunwaring mahina ako at sinabi, "Mama, Papa, okay na ako." Bata pa si Yating. Siguro hindi niya sinasadya. Nang makita na gusto ng lahat na kalimutan ang insidente, nagpaliwanag ako, bata pa siya. Pero hindi iyon dahilan para magkamali. Parusahan siya ng kalahating taon na walang allowance. Kung mauulit ito, itataboy siya sa bahay. Hindi nasiyahan si Papa kay Mama. Sa laban na ito, kami ang nanalo. Lihim akong kumindat kay Jiang Yue. Sa gabi, pumunta si Jiang Yue sa kwarto ko at tinanong, "Ate, alam mo na may problema ang almusal na yon, di ba?" Nagulat ako at ngumiti. Nalaman mo na, hindi ka naman pala bobo. Galit na galit si Jiang Yue at sinabi, "Alam mo na may problema, pero kinain mo pa rin. Paano mo maaring paglaruan ang kalusugan mo? Alam mo bang ang allergy ay maaring nakamamatay?" Pinakalmahan ko siya. Okay na. Alam ko ang ginagawa ko. Kung hindi ko gagawin iyon, paano natin mapapansin ang lahat? Pagkatapos kong magsalita, yumuko si Jiang Yue. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Napagtanto ko na umiiyak siya. Yue, bakit ka umiiyak?" Mabilis kong tanong. Biglang yumakap si Jiang Yue sa akin at naiiyak na sinabi, "Ate, mula nang dumating ako rito, ikaw lang ang tunay na mabuti sa akin. Ikaw lang ang meron ako. Sa susunod, huwag mo nang ilalagay ang sarili mo sa panganib. Okay, ayokong mawala ka." Tiningnan ko ang kanyang mukha, hinaplos ang kanyang ulo, at sinabi, "Sige, pangako ko sa'yo, ate. Masyado ba akong tanga? Lagi na lang akong umaasa sa'yo." Sabi niya, "Hindi ka tanga. Ikaw ang tunay kong kapatid. Paano ka magiging tanga?" Napakatalino ng kapatid ko. Biro ko. Tumawa si Jiang Yue habang umiiyak. Bago siya umalis, sinabi niya, "Ate, gagawin ko ang lahat para maabutan ka." Kamakailan, naging abala si Jiang Yue. Upang matulungan siyang lumaki at makisalamuha, isinulat ko siya sa mga klase ng etiquette at horseback riding. Napansin ko rin na gusto niya ang piano, kaya't kumuha ako ng piano teacher para sa kanya. Kung minsan, kapag may oras, dinadala ko siya sa ibang bansa para manood ng fashion weeks at auctions. Si Jiang Yue ay napakasipag. Sa loob ng 1 buwan, nagbago siya ng malaki. Ngunit mahigpit din ang aking mga kinakailangan sa kanyang pag-aaral. Orihinal na, si Jiang Yue ay magaling na estudyante at ngayong may private tutor siya, lalong bumuti ang kanyang grades. At ngayon,
Siya ang nangunguna sa kanilang paaralan. Napansin ni Jiang Yating na lalo kong pinapahalagahan si Jiang Yue at nagsimula siyang makaramdam ng banta. Ngunit sa bahay, naging kakaibang tahimik siya. Upang maiwasan ang anumang masamang plano niya, inutusan ko ang mga kasambahay na bantayan siya. Kamakailan, palagi siyang nakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Sa wakas, dumating ang kaarawan ni Mama. Ang kaarawan ng Ginang Jiang ay ginanap ng napakagarbo sa Hotel W na pag-aari ng aming kumpanya. Binigyan ko ng malaking halaga ang pagpapaganda kay Jiang Yue. Ang damit na suot niya ay ang pinakabagong limited edition mula sa M House sa Paris na may temang buwan at gawa sa mga mamahaling bato parang mula sa isang fairy tale. Ang kanyang accessories ay isang pink diamond necklace na espesyal kong ipinagawa para sa kanya na lubos na bagay sa kanyang aura. Nang lumabas si Jiang Yue, nagulat ang buong silid. Parang isang mamahaling hiyas siya. Hindi rin nagpatalo si Jiang Yating. Isang linggo bago ang event, nagpumilit siya kay Mama na kumuha ng stylist. Nang lumabas siya, nakasuot siya ng puting fairy dress. Isa ring limited edition mula sa isang luxury brand na bagay sa kanyang estilo. Ako naman ay nakasuot ng itim na handmade dress na may mga perlas bilang palamuti at may dalang limited edition na itim na bag na mukhang elegante. Ngayon ang unang paglabas ni Jiang Yue, kaya't ayokong maging masyadong magarbo nang magsimula ang party. Pagkatapos magsalita sina Mama at Papa, opisyal nilang ipinakilala si Jiang Yue, ngunit hindi nila ibinunyag ang tungkol kay Jiang Yating. Si Jiang Yue ay natural na umakyat sa entablado upang ipakilala ang kanyang sarili. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, parang muling isinilang si Jiang Yue. Nagbago ang kanyang buong aura. Tiningnan ng mga tao ang aming magkaparehong mukha at lihim na nag-isip. Nang magsimula ang party, dinala ko si Jiang Yue upang makipagkilala sa mga tao. Namula ang kanyang mga mata sa excitement at sinabi, "Ate, nagawa ko na." Nahawa ako sa kanyang kasiyahan at hinaplos ang kanyang ulo. Maya-maya, tinawag ako ni Papa upang ipakilala sa mga tiyuhin. Bago umalis, binalaan ko si Jiang Yue na mag-ingat. Hindi nagtagal, narinig ko ang sigawan ng mga bisita mula sa malayo. Kabilang ang boses ni Jiang Yating. Mabilis akong lumapit at nakita ko si Jiang Yue na nahulog sa hagdan na wala na ng malay. Hindi ako nag-isip at agad na tinawag ang ospital. Sina Mama at Papa ay nagmadaling magpaalis ng mga bisita. Sa ospital, sinabi ng doktor na buti na lang at naagapan kung hindi ay delikado ang kanyang buhay. Pagkatapos malaman na ligtas na siya, lumabas si Papa upang ayusin ang mga bagay. Nanatili sina Mama at Jiang Yating kasama ko. Pagkatapos ng ulat ng aking assistant na sira ang CCTV sa hagdan, tiningnan ko si Jiang Yating ng malamig. Bago pa ako makapagsalita, masaya siyang nagsabi, "Paano naman naging pabaya si Yue? Nahulog siya sa hagdan sa kaarawan ni Mama at may dugo pa napakasama ng palatandaan. Napakunot ang noo ni Mama. Ngunit bago siya makapagsalita, lumapit ako at sinampal si Jiang Yating. Nagulat siya at tinakpan ang kanyang mukha. "Jiang Ning, bakit mo ako sinampal?" Nagulat din si Mama. Si Jiang Yue ay nakahiga pa rin dito. Walang malay. "At ganyan ang mga sinasabi mo, Jiang Yating? Ganyan ka ba talaga? Bukod dito, paano nahulog si Jiang Yue? Hindi pa naimbestigahan, pero sinasabi mo na agad na siya ang nahulog. May tinatago ka ba?" Malamig kong tanong, "Ate, huwag kang magmalabis." Nakausap ko ang mga kaibigan ko noon. Maraming makapagpapatunay. Sagot niya, ngunit mukhang guilty siya. Maya-maya, umalis siya. Nagising si Jiang Yue hindi nagtagal at kumindat sa akin nang walang nakakapansin. Inakala ko siya ang itinulak, pero hindi ko nakita ng malinaw kung sino. "Nakita ko lang na may suot na purple ang nagtulak," sabi niya. Pinahinga ko siya at sinabing ako ang bahala sa natitira. 2 araw pagkatapos, kinuha ko si Jiang Yue mula sa ospital. Naghihintay sina Mama, Papa, at Jiang Yating para maghapunan. Sa harap ng lahat, tiningnan ko si Jiang Yating at dahan-dahang tinanong, "Yating, ligtas na si Yue. Ano ang nararamdaman mo, ate? Ano ang ibig mong sabihin?" "Siyempre, masaya ako para kay Yue." Maingat na sagot niya. Tiningnan ko si Papa at sinabi,
Naimbestigahan ko na. Si Shuna ang nagtulak kay Yueyue. At alam natin kung sino ang nag-udyok kay Shuna. Nag-aalala si Mama at sinabi, Ninnin, hindi mo dapat basta sabihin iyan. Kinuha ko ang isang bag ng dokumento at ibinigay kay Papa. Binuksan niya ito at itinapon kay Mama. Tingnan mo ang mabuting anak mo. Nagulat si Mama at binuksan ang bag. Sa loob ay mga larawan ni na Jiang Yating at Shuna na nag-uusap tungkol sa pagtrato kay Jiang Yue. Kasama ang isang audio recording at isang CCTV footage. Pagkatapos makita ito, natulala si Mama at naiiyak na tinanong si Jiang Yating. Yating, bakit mo ginawa ito? May hinintay ka ba? Hindi ba sapat ang kabutihan ko sa'yo? Bakit mo sinaktan si Jiang Yue? Umiling ng husto si Jiang Yating. Hindi ako, Mama. Hindi ko ginawa. Ano ang sinasabi mo? Nandito ang ebidensya. Gusto mo bang panoorin ang CCTV footage? Galit na, sabi ni Jiang Yue. Tiningnan ni Jiang Yating ang mga ebidensya at agad na hinawakan ang kamay ni Mama. Umiyak. Mama, mali ang ginawa ko. Hindi ko sinasadya. Gusto ko lang turuan siya ng leksyon. Patawarin mo ako. Tiningnan ni Jiang Yue si Jiang Yating at galit na tinanong, nagkamali ba ako sa'yo mula nang bumalik ako? Bakit mo gustong patayin ako? Bakit? Haha! Jiang Yue, ang pagkakaroon mo ay nangangahulugan na kami ang magiging magkaaway. Bakit ka biglang dumating at inagaw sina Mama, Papa at Ate? Ako ang prinsesa ng pamilya Jiang sa loob ng 8 taon. Pero nang dumating ka, sinabi ng lahat na peke ako. Paano ko matatanggap yun? Dapat kang mamatay. Bakit ka pa rin buhay? Galit na sumigaw si Jiang Yating at sinugod si Jiang Yue. Sinakal siya. Pagkatapos naming paghiwalayin siya, dinala namin si Jiang Yating sa ospital. Pagkatapos ng diagnosis, sinabi ng doktor na may bipolar disorder si Jiang Yating. Kami ni Jiang Yue ay naghinala na gagawa siya ng gulo sa party. Kaya't sinabi ni Jiang Yue na magtiwala ako sa kanya at hayaang siya ang humawak nito. Kaya't gumawa siya ng plano. Hinayaan ang sarili na saktan at nagkaroon ng dahilan upang harapin si Jiang Yating. Pagkatapos, kinontak ni na Mama at Papa ang isang psychiatric hospital para ipasok si Jiang Yating. Si Mama, dahil sa sobrang gulat, nagpunta sa ibang bansa para magbakasyon ng 1 buwan. Malapit nang magtapos si Jiang Yue sa high school at pinili niyang mag-aral sa ibang bansa. Sumang-ayon ng pamilya. Bumalik sa normal ang aking buhay at nagsimula akong tulungan si Papa sa pamamahala ng kumpanya. Bago umalis, patungong ibang bansa, palagi pa rin akong hinintay ni Jiang Yue na turuan siya. Lagi akong handang mangungumiti at haplos-haplosin ang kanyang ulo. Napakalapit naming dalawa at lubos na magkasundo. Lalong nagustuhan sina Mama at Papa si Jiang Yue.